Virgo, as requested. This is a Virgo Sun, Moon, Rising, and Venus reading for the month of April. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Virgo? Kamusta? Let's see kung ano mga bagong energies. Oh, may bago ba talaga? Let's see. Virgo. This is a Virgo Sun, Moon, Rising, and Venus reading. Okay. Sabi ng mga Virgo, kung ano yung ina-achieve nyo na victory, doon kayo nakafocus right now. Let's see. Ingat sa mga scammers, alright? Ingat sa mga nagme-message. If you're ready to have your personal reading, just send me a direct message. And announce ko lang ulit, on sale pa rin ang ating mga crystals, so take advantage of the discounted price. Virgo, burden. Maraming bayarin, maraming responsibilidad, but I feel lahat yan ay inilalaban. At kumbaga is like getting by. Kahit sabihin natin for now, kung nagkakaroon ng challenges sa finances na nagiging paycheck to paycheck, ang mahalaga, bayad lahat. And kung may utang man, konti lang, okay? So, Virgo, there's a victory here. But sabi mo, hindi naging madali ang like buhay-buhay recently, okay? Someone is not being honest sa'yo. At sabi mo, gusto mo lang naman ng truth sa situation na to. At yung sabi nating little white lies at dishonesty ng person na to ay nagdadala ng like heavy energy or feeling para sa'yo. Sabi ng masculine sa situation na to, marami siyang plano na long term sa relationship na to. But it feels like parang kung ano yung mga plataforma at mga sinasabi ng masculine, hindi nagkaroon ng resulta or magandang outcome in the past. And sabi ng feminine sa connection na to, alam niya na kung ano man yung mga hindi natupad at hindi na ibigay na pangako ay because of choice na rin ng masculine kung bakit nagkaroon ng delays or false promises. Okay? Hindi ito aksidente. It is because of like yung past actions ng masculine kaya hindi natuloy yung mga ine-expect, yung mga pangako at kung ano man yung mga napag-usapan na kailangan mangyari or na makamove forward na ang relationship na to the next level. Okay? Hindi nagkaroon ng maayos or healthy na pag-uusap right now, but it feels like, bakit ganun yung energy na parang hindi nag-uusap and ine-expect nyo sa isa't isa na magsusubside na lang yung away, yung misunderstanding na yan at darating yung time, pag hindi na mainit ang ulo, na parang wala na. Parang na-sweep under the rug yung mga issues. Pag hindi na mainit ang ulo, pag kalma na, wala na, makakalimutan na din niya yung issues na yan. So, that's very toxic kasi yung mga bagay na hindi na pag-uusapan at like, parang nasa-set aside lang, nahihipon, nagpa-pile up yan. Kaya minsan, isang walang kakwenta-kwentang bagay ang magti-trigger niyan at sasabog lahat yan. At kapag naungkat lahat yan, magugulat yung isa na, akala ko tapos na. Akala ko hindi big deal. O bakit ba inuungkat yan? 5 years na yan. But it's, kung ano man yung mga inuungkat ay hindi talaga tapos, ang nangyari is iniwasan. Okay? So, lumamig yung sitwasyon. Kaya nung may nagpatong-patong, nagpile up, okay? Kumbaga sa parang gulong na talagang nandun yung pressure sa loob eh. Kaya yung isang maling naging desisyon, kahit petty quarrel, sumabog at maraming naungkat na mga past issues, okay? Pero sabi ng masculine, andito naman siya to stay. But masculine, I just want to remind you, hindi naman enough yung nag-i-stay ka sa relationship. Dapat din may growth, may improvement, nag-move forward, nag-grow kayo together. Gusto niyo namang ipaglaban tong relationship na to, decided kayo to stay together, pero dapat talaga, yung may nababago. Hindi pwedeng nakastuck lang kayo na, pwede na yan, ganyan naman yan, ganyan kayo nagsimula. Dapat, you grow together, na parang you help each other na mag-flourish at ma-achieve yung goals nyo at magkasundo. Fine-tuning, okay? There's an energy here of like, para sa inyo naman, happiness nyo yung isa't isa, kaya lang talagang may nangyaring betrayal sa connection na to. And for some of you, ginagawa nyo na lang ang tama, na magstay together para sa bata. And for some of you, kaya kayo nag-stay, ay dahil like, for economic reasons, na parang hindi kakayanin na mag-solo. Okay? Kaya parang, you decided to stay together kasi
yung combined income, yun yung sakto lang para, kasi may nakita akong like issues with the finances, okay? To manifest abundance, matulungan, no, maka-attract ng good energy about finances, Brazilian citrine, okay? The carnelian bracelet, yung orange crystal, also is for good luck and the courage to do yung mga manifestations mo, okay? Yung carnelian natin, ito yung yellow crystal. Meron din tayong combination ng love and money, okay? So, the reason for the reading is nagkaroon ng dishonesty, okay, sa connection na to, na nagdala ng like, kumbaga may mga plano, but after that dishonesty, nagkaroon na ng maraming questions about this relationship, nagkaroon ng trust issues, at parang naging blurred na. Okay? Japan. Naging blurred na. Yung mga, it feels like malabo na yung mga future plans because of like may mga trust issues na nangyari. Okay? But sabi ng feminine, alam naman niya na very importante sa kanya ang relasyon na to. But tinitimbang pa rin niya, marami na siyang doubt sa puso niya kung kakayanin pa ba talagang ilaban ang relationship na to. But I feel recent past nagkaroon ng kasunduan. Okay, sige, let's give it another try. For those of you na who wanna give this connection another try, the Madagascar Rose Quartz, the pink crystal to heal your emotions and to balance the heart chakra. Okay, harmony sa relationship, Rose Quartz. Prayers and manifestations, may prayers and manifestations here na sana this time kung magkaroon ng reconnection, reconciliation ay totoo na, totoo ang pangako at magkaroon ng victory and kung magkaroon ng transparency. This is the sword of truth and victory, na magkaroon ng truth, katotohanan, transparency and victory sa reconnection, reconciliation na to. Yan ang pinagpapray ng mga Virgo kay God. Right now, kaya ganun ang prayers ng mga Virgo, you feel defeated about the situation, maraming disappointments, maraming expectations, but nagiging very optimistic yung mga Virgo na kung naman yung mga nangyari, this is just like pagsubok na may mga kailangan baguhin sa inyo, at this is like a new beginning, the death and rebirth ng relationship, pagsubok lang na malalagpasan din, and I feel very willing ang mga Virgo to have a new cycle with your person, okay? To ground your energy and protect your relationship, your energy from negativity and evil eye, Madagascar, black tourmaline, okay? The black crystal. Good news. Your person, totoo naman yung love ng person mo sa'yo. Meron siya mga plano na mag-express ng love sa'yo. At sabi ng person mo, yun ang tamang gawin. Mag-apologize, ayusin to, i-express ang love niya sa'yo. But may mga doubts ka na because I feel sobra ka nang nasaktan paulit-ulit sa relasyon na to. Until the end of July, I feel, kumbaga, this is a go with the flow energy. Pag nahirapan ka na sa connection na to, you would like emotionally detach, or hindi ka na masyado munang aasa, titingnan mo na lang muna na parang sige, patunayan nung person, ng mga Virgo, na talagang willing silang ayusin yung relationship, but really na to blindly trust the person again, it's a big no-no. Maaaring magkaroon pa ng mga overthinking, sleepless nights, kung gaano ba katotoo ang mga pangako na to. Magiging very observant and discerning ang ating mga Virgo. Maraming aayusin about success, trabaho, mga goals, and I feel you want to expedite it. Virgo, I feel, gustong-gusto mong ayusin ang relationship na to, pero wag mong kakalimutan yung balance, because may energy dito na sa kagustuhan mong maayos kayong dalawa, may energy ka to overgive, na magbigay ng chance na wala pa namang napuprove yung person mo, na magtiwala na hindi pa naman niya napuprove yung sarili niya na pwede na ulit siyang pagkatiwalaan. So, ingat. Let your person win your heart and trust back again bago ka magtiwala ng buo ulit. Okay? Let your person pursue you. Lalo na syempre siya naman yung nagkamali. Let your person
fix kung ano yung nasira niya. Okay? I feel you're very decided na maging successful ang relationship na to. But find the balance. Hindi pwedeng bigay ng bigay. Alagaan mo yung sarili mo. Prioritize yourself, your healing. Okay? At kung sino ang nakasakit sa situation na to, siya ang may assignment to fix the situation. Alright? So, PM me for your personal reading. That will be the Virgo reading for the month of April. PM me for your personal reading at para sa inyong mga crystals.